Mga kaubayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong lingkod ay muli po nagbabalik at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga tambay. Ito pong kinundi na po ni Colmenares. Isa po yata itong nasa kaliwang grupo, mga kababayan. Kinundi na niya ang pagbati ni Vice President Sara Duterte sa tagumpay po ng militar para po dito sa mga MPA, makakaliwa. Pakinggan po natin at basahin. Basahin pa nga pala natin mga tambay. Basahin po natin itong statement ni Colmenares. Ayon po sa kanya mga kababayan. Ayan po si Colmenares. Alam naman po natin, yung tao na yan, kung sino po ang pinaglalaban yan at kung kanino po ang suporta ng taong yan. Pagbati ni VP Sara sa tagumpay ng militar, kinundi na ni Colmenares. Bakit daw po? Kinundi na ni Nery Colmenares ang pagpuri ni VP Sara sa Philippine Army 79 Infantry Battalion matapos ang operasyon sa Toboso Negros Occidental noong Abril 19 na nagresulta sa pagkasawi ng 19 na katao na hinihinalang mga miyembro ng New People's Army o NPA, mga kababayan. Masamang-masama po ang loob ni Nery Colmenares, mga kababayan. Masamang-masama po loob dahil isa po roon, isa po doon ang sinasabi pong estudyante na dapat po'y nag-aaral, matalino pa naman, pero makikita mo sa bundok at may hawak na armas. Isa po dyan ay si Alisa Alano. Si Alisa Alano, hindi po ito artista. Alisa Alano po, kapangalan lamang. Na galit din po kay dating Pangulong Duterte at sa pamilya Duterte na gusto pa pong ipakulong. Gustong-gusto nila ipakulong at napakulong na nga ang dating Pangulong Duterte. Ayan po si Alisa Alano, may hawak pa na Duterte ikulong, mga kababayan. Duterte ikulong. KPU UPD. Totoong weak, mga kababayan. Duterte ikulong. Yan po ang grupo ng mga kabataan na sana po ay pag-asa ng bayan. Yan po dapat ang pag-asa ng ating bayan. Pero ano po ang nangyari? Mga kababayan, pinagluloko ni Walangya at binrainwash po ng katulad po nito ni Nery Colmenares. Samantalang po sila ang kanilang mga anak ay safe na safe. Ang mga anak po nila ay safe na safe, mga kabayan. Walang problema ang mga anak nila. Hindi po napupunta sa bundok ang mga anak nila. Hindi po ba? Kaya nga po itong isang kababayan natin, kinundi na po sila, mga kababayan. Kinundi na po sila. Ito po, mga kababayan. Yung isa pong kababayan natin. Nagalit po. Umesbak ang asawa ni Vice President Sara Duterte na Sino po sa inyo ang may anak na NPA? Bakit kayo walang anak na NPA? Bakit kami meron? Bakit yung mga estudyante sa eskwelahan sa Maynila kinukuha na ng anak at dinadala dito? Kasi tinatanggap nyo. Kasi hindi nyo anak. Kasi anak namin. Kasi kung anak nyo yun, hindi nyo papayagan na mapapundok yung mga anak nyo. At kung anak nyo yun, hindi nyo hayaan na mahihirapan yung anak nyo dahil... Sino po sa inyo ang may anak na NPA? Bakit kayo walang anak na NPA? Bakit kami meron? Bakit yung mga estudyante sa eskwelahan sa Maynila kinukuha na ng anak at dinadala dito? Kasi tinatanggap nyo. Kasi hindi nyo anak. Kasi anak namin. Kasi kung anak nyo yun, hindi nyo papayagan na mapapundok yung mga anak nyo. At kung anak nyo yun, hindi nyo hayaan na mahihirapan yung anak nyo dahil... Tama po yun. Tama po yung magulang, mga kababayan. Dahil nga po sa Maynila, mga kababayan, mga estudyante, pinapayagan po ng mga teacher, mga guro sa mga state university na kagrupo po nito pong
ito pong tinatawag na CPP, NPA, NDF. Kagrupo. Pinapayagan po nila na mapunta po sa bundok. Kaya nga po mga kababayan, tamang-tama yung sinabi po ng magulang, yung mga anak namin, pinapayagan ninyo, nire-recruit nyo, pero yung mga anak nila, hindi pwede, hindi nila papayagan ang mga anak nila na mapunta sa bundok at humawak ng armas. Ganyan po ang mga tao na ito, katulad po ni Nery Colmenares. Hindi niya papayagan ang mga anak nila na mapunta sa bundok at lumaban sa mga militar. Hindi po ba? Hindi. Kahit po yan sila Franz Castro, hindi nila papayagan. Sila Brosas, hindi nila papayagan yan. Lalo-lalo si Risa Hontiveros, si Laila de Lima, si Antonio Trillanes, papayagan ba niya yung mga anak niya na mamundok? Sige nga, mga kababayan, at halos lahat po ng grupo nitong mga makakaliwa na tinatawag na Makabayan Black, papayagan ba nilang mga anak nila na mamundok? Hindi. Hindi nila magugustuhan. Kaya nga po ang kinukuha nila yung mga anak natin. Pagka mga anak natin, okay lang sa kanila. Ganyan po sila kadidemonyo. Di umano. Mga demonyo. Di umano. Pagka anak nila, kailangan safe. Nasa ibang bansa pa, iba, nag-aaral. Mga hindot na yan. Hindi po ba? Kaya po tayo mga kababayan, katulad po ni Kamanong, ay umaasa at nananalangin na ang isang Duterte po, katulad ng Vice President, ay makabalik po sa Malacanang. Dahil yan po ang una at gusto ng ating Vice President na mawakasan na po yan, katulad ng kanyang ama. Mawakasan na po yan ang mga salot na nagpapahirap sa ating mga anak. Mahigit 50 years na po yan, mga salot na yan. Mahigit 50 taon na nagpapahirap sa atin yan. At nagpapahirap sa ating mga anak. Hindi po ba yung mga salot na yan? Wala pong naidulot na maganda sa ating bansa yan. Namamatay pa ang ating mga anak sa mga hayop na yan, sa mga pinaglalaban nila. Samantalang kanilang pangsariling interes ang ginagamit ay ating mga anak, yung mga hindot na yan, hindi po ba? Dapat pong makulong ang mga tarantadong Judas na yan. Yan po ang mga tarantado, mga demonyo ang tawag po dyan sa mga tao na yan, na ginagamit ang murang kaisipan ng ating mga anak na sana'y buhay pa sila. Nag-aaral, may kinabukasan. Pero ano ginawa po ng mga hayop na yan? Samantalang sila'y buhay, nagpapasasa sa pera ng taong bayan. Buhay na buhay ang mga hayop na yan. Hindi po ba? Kaya po mabuhay po kayo, Vice President. Kahit anong kundina nyo sa Vice President Sara Duterte, ang ipinaglalaban ng Vice President ay ang buhay ng mga Pilipino, lalong-lalo ng mga kabataan na bine-brainwash ninyo. Ang Vice President ay para sa mga Pilipinong buhay, hindi sa mga nakakatodas na ginagawa ninyo. Ginagawa ng Human Shield, ginagawa nyo mga sundalo nyo, mga kabataan, para sa inyong mga pangsariling interes. Hindi po ba? Maraming salamat po, Vice President. At syempre, kami po ay nananalangin at nagdadasal na lagi po kayong maingatan. Dahil po ang nagpapabagsak sa inyo, una na po dyan ang mga makakaliwang grupo. Galit na galit po sa inyo yan, lalong-lalo sa inyong pamilya. Kaya kami po ay lagi nagdarasal na inyo pong pag-iingat. At kasama po ang mga politiko na mga magnanakaw. Hindi po ba? Nahandyan pa mga pulburon lord, mga smuggler, at ang mga galit na nasagasaang mga oligarkiya. Maingatan po sana inyong pamilya. At higit sa lahat kayo po at ang inyong ama. Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po natin Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at patuloy na nagsusubscribe. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Shoutout po sa inyo. Mabuhay po kayo. At thank you rin po at shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, Tatay Nick ng Canada, Mila Yi, Annie Jo, Jem Aris ng United Arab Emirates, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona
ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa na Cagayan. Ako si Pilam, Gay at Shena, Balance Vision TV, Jesus Valdefena at Rolando Guerrero. Thank you po sa inyo mga kabayan. At ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo pumapagawa. At God bless po sa inyong lahat. Taste po muna tayo mga kabayan at dasal-dasal po. Paalam. Bye-bye.